hindi pa ako nagkakamali ng ganito. Tiyak na may problema ang sasakyan na inihanda ninyo. Mag-ayos ka muna ng ibang sasakyan. Ang gusto ni pangkalahatang tagapamahala Liu ay ligtas at mabilis. Sa kasamaang palad, Mr. Liu, hindi ka pumasa sa exam. Ngayon, pakiusap umalis ka na agad. Huwag mong sayangin ang oras ng ibang mga aplikante. Sa normal na sitwasyon, ang ganitong mababang pagkakamali ay hindi gagawin ng sinumang marunong magmaneho. Pero bakit ang hood ay biglang lumipad? Baka may nanggulo? Kaya ako ang napili para maging masamang halimbawa. Para si Wang Hao ay magtagumpay bilang driver ni Liu Ruyan. Kahit anong plano ninyo, ang tunay kong kakayahan ay hindi kayang talunin ng maliliit na trick. Sige, ikaw. Ano ba pangalan mo? Turn mo na. Wow, nasira ang record. Mr. Chen, ang iyong resulta sa exam ay naitala na. Maaari kang dumiretso sa opisina ni pangkalahatang tagapamahala Liu. Ang resulta, sasabihin niya sa iyo. Paano naging ganito kahusay ang isang driver ng tagahatid? Paano ako mananalo? Buti na lang, may system na nagbigay ng car god na kasanayan. Talagang nangingibabaw. Okay. Pangkalahatang tagapamahala, Liu. Pasok. Pangkalahatang tagapamahala, Liu. Magandang araw. Ikaw si Chen Hao. Ikaw ay nag-apply bilang driver. Hindi ka bagay. Umalis ka. Ang lakas ba ng background ng taong iyon? Diretso na siyang pumirma. Gusto niyang maging driver ni Liu Ruyan. Ano bang gusto niyang gawin? Presidente Liu, Pwede ba akong magtanong? Bakit? Ayaw kong may nagsisinungaling sa akin. Ang litrato sa resume na ito, hindi naman ikaw iyon. Ay, noong gumagawa ako ng resume, naisipan ko lang i-edit para mas maganda ang unang impresyon. Pero totoo naman, parang mas bata. 10 taon na mas bata ang itsura. Presidente Liu, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Isang misunderstanding lang ito. Sa mga taong hindi tapat, hindi ko talaga kayang tiisin. Pwede ka na umalis. Tiske, hindi naman ito basta driver lang? Wala namang malaking bagay? Marami pang ibang paraan para makalapit sa magiging kamag-anak. Hey, ay, nakuha ko ang reward ng system. Hindi ko pa ito na-e-enjoy. Kung ganoon, kain muna tayo ng masarap bago mag-isip ng ibang paraan. Hehe. Tagay, kaya ko pa. Presidente Liu, pag-isipan mong mabuti kung hindi mo iinumin ang alak na ito ngayong gabi. Parang hindi mo ako binibigyan ng mukha. Binibini kung ayaw ng nanay mo. Ikaw naman dapat sumunod. Halika, sumabay ka sa amin. Lumayo kayo. Kayo? Parang pamilyar ang boses na yan. Tito, anong ginagawa mo rito? Bilis, iligtas mo si Mommy. Inaapi nila si Mommy? Dumating ang pagkakataon. Iligtas mo si nanay ko. Inaapi nila si nanay ko. Naglakas loob silang apihin ang magiging biyanan. Sawa na yata sila sa buhay. Piyaw-piyaw, ganito na lang. Papasok na ako agad. Pumunta ka sa labas. Hintayin mo ako. Oo, may susundo sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ilalabas ko talaga ang nanay mo. Umalis ka na. Bilis, bilis, bilis!
Pumunta ka agad sa Guoxiang Hotel para sunduin si Piao Piao. Aliwin mo siya ng maayos. Si tatay ngayon, pupunta para sa magiging biyenan mo. Tumayo para sa kanya. Tara, inom. Hahaha. Inom tayo. Inom. Hindi talaga ako makainom. Kailangan mong uminom. Inom tayo. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka. Bitawan mo siya. Hoy, ikaw. Sino ka? Nasaan ang anak ko? May pinapunta ako sa labas para alagaan siya. Ma'am Liu, huwag kang mag-alala. Ilalabas talaga kita. Sino ka ba? Naglakas loob kang makialam sa akin? Tao, lumpuhin ninyo siya. Him. Aba, over na yata ako. Aray, mukhang matatalo ako ngayon. Ding, binabati kita, host, si Piao Piao kay Chen Tian, ang anak mo. Ang affection level ay lumagpas sa 10%. Nakatanggap ng reward, malaking pagtaas ng physical fitness. Ang katawan ay naging 20 taong mas bata, 5 milyon na ka. Ang galing ng anak ko. Bilang tatay, siguradong protektahan ko ang magiging biyenan ko. Gusto ninyong apihin siya, maliban kung patayin ninyo ako. Him. Presidente Liu, ikaw ang nagmakaawa sa akin na makipagtulungan sa amin. Ito ay para sa iyo at sa iyong anak na babae. Hindi kayo uminom. Ngayon, may isa na namang baliw na dumating. Sa tingin ko, wala kang kahit anong sinseridad. Presidente Liu, huwag mong sabihin na hindi ka namin pinayagang umalis. Isipin mo na lang. Ikaw naman ay ang presidente ng Liu Corporation. Walang kahit anong sinseridad, gusto mo pa, umalis agad-agad. Oo, inimbitahan ko kayo para pag-usapan ang partnership. Pero kayo talagang hindi ninyo ako at ang Liu Corporation ilagay sa pantay na posisyon ng pag-uusap. Sa tingin ninyo, madali kaming apihin ng mag-ina. Sinasabi ko sa inyo, imposible. Salamat ha. Sa pag-aalaga mo sa anak ko, sobrang nagpapasalamat na ako. Ang susunod na mga bagay ako na ang bahala. Hahaha. Sige, Presidente Liu. Talagang isang malakas na babae. Kung ganon. Inumin ang lahat ng alak na ito. Ang partnership nating magpapatuloy. Papayagan din kita umalis kasama ang anak mo. At hindi ko na kayo papansinin. Tungkol sa'yo, kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon. Sa tingin mo, saan ka kukuha ng para isama si Liu Ruyan? Siya ay isang babae. Paano niya maiinom ang napakaraming alak? Sige, inumin ko. Kailangan ng paliwanag, ha? Si. Bibigyan kita ng paliwanag. Baliw na baliw. Talagang isang baliw. Ito, sapat na ba ang paliwanag? Ito, Sapat na. Ayos ka lang ba? ayos lang. Presidente Liu. Tara, Ayos ka lang ba? Sasamahan kita sa ospital? ayos lang. Ma'am Liu, sasamahan muna kita pa uwi para hindi sila mag-isip ng kung ano tungkol sa'yo. Naalala ko na, ngayon nga may isang Chen Hao na nag-apply bilang driver ang ginamit, ay ang litrato mo nagpanggap na ikaw. Ma'am Liu, ako iyon. Ikaw si Chen Hao? Pero parang iba ka na ngayon kaysa dati. Dati, parang medyo magulo at parang matandang driver. Ngayon,
parang nagmukha kang 20 taon na mas bata. Tunay na tunay. Dati, may panahon na sobrang bagsak ako. Walang sigla ang buong pagkatao ko. Dumudugo ka. Pahiran kita. Dati, parang sinabi niya na hindi niya gusto ang sinumang hindi tapat at mga bagay na hindi totoo. Dahil dyan, magiging tapat na lang ako. Ma'am Liu, ako na lang. Ma'am Liu, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Ang anak kong lalaki ay may gusto sa isang babae. Siya ang kanyang unang pag-ibig noong high school. Pero dahil sa agwat ng kanilang estado, wala siyang lakas ng loob na magsabi. Masyado siyang insecure. Nung makita ko siya sa ganoong estado, naisip ko na ako'y walang silbi. Araw-araw, umiinom para takasan ang problema. Kaya ako naging ganoon. Pero pagkatapos ng araw na iyon, bigla akong nagising sa katotohanan. Para sa anak ko, kailangan kong sumubok muli. Bigyan siya ng pinakamagandang kondisyon para magkaroon siya ng lakas ng loob na habulin ang babaeng gusto niya. Hindi ko siya dapat ulitin ang pagkakamali ko dahil sa kawalan ng kakayahan at kumpiyansa, kahit ang babaeng gusto niya ay hindi niya magawang habulin. Tama. Tayong mga magulang, sino ba ang hindi nagnanais na maging masaya ang sarili nating anak at magkaroon ng lakas ng loob na magmahal? Pagkatapos kong makipaghiwalay 20 taon na ang nakaraan, nag-iisa rin ako para kay Piao Piao. Ginawa ko ang lahat para likhain ang mas magandang kondisyon. Itinayo ko ang Liu Corporation. Mukhang takot na takot siya. Mas mabuting ihatid na lang siya pa uwi. Chentian, salamat at sinamahan mo ako ng ganito katagal. Hindi ko inaakala na ang tatay ko ay ganito talaga kagaling. Binigyan ako ng pagkakataong makapag-isa kasama si Piao Piao. Piao Piao, huwag kang masyadong mag-alala. Ang tatay ko napakahusay niyang lumaban, siguradong mapoprotektahan niya si President Liu. Kasalanan ko ito, kung sana mas maaga ko itong napansin. Ewan ko kung kamusta na si nanay ngayon. Sila ba ay gagawa ba sila ng masama kay nanay? Kaya pala may pagkakataon din siyang ganito, kawalang magagawa. Piao Piao, huwag kang matakot. Tiyak na dadalhin ng tatay ko si President Liu ng ligtas palabas. President Liu. Baliw siya. President Lee, nasaan ang nanay ko? Hindi naman ako tatay mo. Paano ko malalaman kung nasaan ang nanay mo? Lumayo ka. Piao Piao, kung gusto mo iuwi muna kita, baka nasa bahay na ang tatay ko at naiuwi na si President Liu. Si? Dumating na tayo. Kararating lang. Nakita kitang tulog kaya hindi na lang ginising kita. Dumudugo ka pa. Kumuha ka ng something para tumigil ang pagdurugo. Ako tila maraming taon na mula nang huling makasama ko ang isang lalaki ng mag-isa. Ang katawan niyang ito, bagay ba ito sa ating edad? Tatay? Nanay. Salamat. Nanay? Ikaw at si Tito Chen? Oo. Chen Hao. Siya ang bago kong personal na driver. Di ba nag-apply ako bilang driver ngayon? Tapos, nag-usap na kami ni President Liu. Oo, haha. Driver. Oo. Taunang 500,000. Mga benepisyo. Pinakamataas. Grabe. So si tatay ko pala naging personal driver ni President Liu, kaya pala nabigyan ako ng pagkakataon. Dahil nasa bahay na kayo,
aalis na muna kami. Sige. Bukas, pupunta ako sa kumpanya para mag-report. Sige, ingat. Tara. Haha, alis na. Nanay, may mali sa'yo. Binabati kita, Ji Chenhao. Matagumpay kang nakapasok sa trabaho bilang personal na driver ni President Liu. Mangyaring pumunta sa kumpanya bukas ng 9 a.m. para mag-report. Tagumpay. Ay nako, kung maayos lang ang relasyon sa magiging biyenan, ang kasal ng anak ko, tiyak na walang problema. Ay, Hoy. Hindi ba ikaw yung driver ng iba? Anong ginagawa mo sa kumpanya? personal driver na ako ni President Liu ngayon. Hahaha. Ikaw? Oh. Si tito ko ang nagayos ng lahat. Iniisip na hayaan muna akong manatili sa tabi ni Liu Ruyan at sakupin ang kanyang puso at kunin ang Liu Corporation. Ngayon, nasira lahat ng tong masamang driver na ito. Inilipat ako sa business department. Sa buong taon, ilang beses ko makikita si Liu Ruyan. Yun ay kakaunti lang. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis siya. Noong una, maraming palihim na operasyon. Sa huli, ako pa rin. Tiyak na galit siya. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo na kumbinsi mo si Mr. Liu. Pero sa itsurang mahirap mo at gusto mo pa maging driver ni Mr. Liu? Tingnan nyo, lahat, mukha kang mayaman, pero hindi. Ikaw, isang driver lang. Kaya mo bang bilhin iyon? Sasabihin ko pa sa iyo. Narinig ko. Ayaw na ayaw ni Mr. Liu sa mga taong hindi tapat. Puro mumurahing damit ang suot mo. Gusto mo pang manatili dito? Pinapayuhan kita. Umalis ka na agad. Sino ka? Pakiusap, makikiraan. Hahaha. Ay naku. Ano? Natamaan ang kahinaan mo? Ikaw pa ang magiging personal driver ni Mr. Liu? Hindi ka ba natatakot na madumihan ang mamahaling kotse ni Mr. Liu? Buti na lang nakuha ko ang reward mula sa system at gumastos ako para mapaganda ang aking itsura. Kita mo? Rolex. Ito ay bagay na kahit 10 taon kang driver na hindi mo kayang bilhin. Pinapayuhan kita. Bumalik ka na sa pagiging driver. Umalis ka na agad. Rolex. Ay, meron din ako. Ito ay bagong modelo na binili ko kahapon. Naku, ako hindi ba ako nagkakamali? Ito ay limitadong edisyon ngayong taon. Halaga, mahigit 1 milyong piso. Ito. Mayaman ba ang driver na ito? O baka nagkamali si Wang Hao? Ay hindi. Kasi ang totoo, ako bilang tao, walang interes sa pera. Wala akong pakialam. Ang tanging mahalaga sa akin ay si Mr. Liu at ang kanyang. Pakiusap, makikiraan. Mr. Chen, nandito na kayo. May kailangan si Mr. Liu na lakad mamaya. Pwede na kayong pumunta sa garahe para kunin ang sasakyan. Sasamahan ko kayo. Sige, excuse me, tabi. Hahaha. Nakakainis. Ding. May bagong misyon. Mangyaring sa loob ng 1 linggo. Si Liu Piao ang antas ng pagkagusto sa anak mong si Chen Tian, mula 10% ay itaas hanggang 40%. Tagumpay ang misyon. Makakakuha ka ng malaking gantimpala. Kung mabaygo, haharapin ang matinding parusa. 40%? Ano ba? Yung hirap na misyon noong nakaraan, 10% lang. Ito. Anong gagawin ko? Tara, World Trade Phase 3. May pakikipag-usap ako ukol sa negosyo. Kailangan kong magsimula sa magiging kamag-anak. Balita ko si Liu Ruyan at ang mga kasama niya ay laging nakatira sa Central Luxury Apartment. Doon ako pupunta para umupa ng bahay. Tay, unang araw pa lang, lumipat na tayo rito. Sumakses ka ba? Sabihin mo sa akin na dito, 1 buwan na upa ay ilang libo pa. Ah. Wait,
Sige. Tay, may gagawin ako sa kumpanya. Kailangan ko nang umalis. Ang natitira, ikaw na magbuhat. Si. Aba. Hey, peste kang bata ka. Kung sa paghahabol sa magiging manugang, sana magsipag ka pa. Rolex na limited edition na million. At Piro Hermes. Itong tao, ano kaya ang status niya? Guwapo? Kakalipat lang? Kailangan mo ng tulong? Hindi na. Salamat. Ako si Lin Feifei. Katabi mo lang ako. Magkapit bahay na tayo. Keep in touch. Itong babae, mataas ang level. Ito ba? Mr. Liu, nakatira rin ako dito. Nakatira ka rin dito? Ang galing ng pagkakataon, di ba? Sa mundong ito, wala namang ganyang pagkakataon. Hindi ko siya nakita dati. May iba kaya siyang motibo? Tay, Anak, tay noong kakauwi ko lang, nakasalubong ko si Piao. Piao pala siya at ang kanyang nanay, nakatira din sa apartment na ito. Ngayon magkapit bahay na tayo. Tito Chen, halika. Umupo. Bilisan mo, bilis. Bilisan. Miss Liu, kami ay kakalipat lang. Ang galing ng pagkakataon na nagkita tayo. Kung gusto ninyo, sabay tayong kumain. Oo nga, Piao. Ang sarap ng luto ng tatay ko. Dapat mong subukan ang kanyang luto. sige, okay. Mag-text lang ako sa nanay ko. Papuntahin ko siya. Sabay tayo. Sige, okay. Kuya Hao ay. Nandito ka pala. Hinahanap na kita kanina. Miss Hindi, Miss Lin, bitawan mo, ay ikaw, bitawan mo, ay bitawan mo, ay. Piao, halika. Mamaya, may salo-salo pa ang kumpanya. Kailangan nating umuwi agad. Sabi ni Tito Chen, kakalipat lang daw sila. Gusto daw kaming imbitahan para kumain. Walang oras. Sa susunod, lumayo ka sa mga taong hindi kagalang-galang malayo. Tito Chen, Hindi kagalang-galang. Hindi disente. Bakit ako hindi disente? Ay, ang laki ng misunderstanding. Hindi disente. Sino ang tinutukoy niya? Ha? Naku, Miss Lin, bitaw, anong ginagawa mo? Naku, may problema na. Liu Ruyan, tiyak na akala niya isa akong babaero. K. Kung maapektuhan ang anak ko, ang pagtingin ni Liu Piao sa kanya baka bumaba sa negative. Kuya Hao. Sa susunod na kain, sama mo ako ha. Anak. Ngayon, si tatay ang nagpahamak sa'yo. Anak. President Liu, Ano pa ang gusto ninyo? President Liu, sobra kayo kanina. Alam ko, President Liu, dahil po sa nangyari kanina, nagkamali kayo tungkol sa tatay ko. Pero, diretsyo ninyong hinila si Piao. Inisip ba ninyo ang kanyang damdamin? Sinabi sa akin ni Piao, kayong mag-isa ay nagpakahirap para sa Liu Group. Gusto ninyo siyang maging tagapagmana. Araw-araw, puno ng schedule ang ibinibigay ninyo. Pero hindi ninyo naisip ang tunay na gusto niya. Ano iyon? Bawal siyang magkaibigan. Wala siyang kalayaan. Sa tingin ninyo, para sa kanya yon. Pero hindi siya masaya. Kaya, ang sinabi ko sa kanya dati, At saka, ang tatay ko, sa mundong ito, ang pinakamabuting ama.
Hindi ninyo siya kilala. Bakit ninyo nasabi iyon? Piyaw-piyaw, si mommy dati, hindi ka talaga naisip. Hindi na mauulit. Okay lang ma, alam ko, para sa kabutihan ko iyon. Chen Hao. Eh? Pasensya na. Dati, hindi ko alam kung bakit. Ganito na lang. Kung gusto mo, mamayang hapon, samahan mo ako sa party. Hehe. Piyaw-piyaw. Ikaw at si Chantian, dito na lang kayo kumain sa bahay. Ding, natukoy si Leo Piao-Piao sa anak ng host na si Chen Tian. Ang antas ng pagtingin ay tumaas sa 41%. Tapos na ang misyon. Binabati kita, host, sa premyo, 100,000 piso. Ang anak kong ito, may galing talaga. Chen Hao, pumasok ka ng sandali. May kailangan po ba? Sinabi kong pumasok ka, wala nang daldal. Ma'am Liu, Nakataba ako nitong mga nakaraang araw. Wala si Piyaw-Piyaw sa bahay, tulungan mo ako. I-button mo ang bra ko. Anong tinitingnan mo? Huwag kang tumingin kung saan-saan. Okay na. Ma'am Liu. Ito ang bagong driver ni Ma'am Liu. Ang gwapo naman niya. Hindi lang gwapo. Ang dating, maniwala ka na siya ay isang mayamang pamilya. Nadetect na ang paghanga ni Leo Piao-Piao kay Chen Tian ay tumaas sa 45%. Gantimpala, 100,000 pesos cash. Anak, kailangan mong pahalagahan ng mabuti ang pagkakataong ginawa ng tatay mo para sa'yo. Ang posisyong ito dapat ay akin. Akala ko hindi siya darating. Dahil pupunta ka, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng pag-insulto sa akin. Ang Liu Group ay nasa ganitong estado. Ngayon ay bunga ng pagsisikap ng bawat isa sa atin. At salamat din sa bawat sumusuporta at nakikipagtulungan. Ngayon ay inaanunsyo ko na opisyal nang nagsisimula ang taunang pagpupulong. Sige. Hoy, hindi ba ito ang ating driver na si Chen? Ang ganitong uri ng taunang pagpupulong ng kumpanya ay para ba sa mga tulad mo? Wang Hao, anong ibig mong sabihin? Itong lalaking ito, bakit palagi niya akong tinatarget? Baka naman gusto niya si Liu Ruyan at itinuturing niya akong karibal. Sabi ko sa'yo, Hao, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ang Liu Group ay kay Presidente Liu. Kung sabi niya pwede ako, edi pwede ako. Pero ikaw, sa tingin mo ba, ang bigat ng iyong salita ay mas matimbang pa kay Presidente Liu? Wang Hao sa Liu Group natin. Walang pagkakaiba sa posisyon kung ganyan pa rin ang ugali mo. Nangangahulugan lang na hindi ka bagay sa Liu Group. How? Bakit ganyan ka makipag-usap sa driver ni Presidente Liu? Kahit papaano, siya ay tao pa rin ng Liu Group. Kapag pinalo mo ang aso, kailangan mo ring tingnan ang may-ari. Tito, tama po kayo. Chen Hao, dahil dinala ka ni Presidente Liu, ang ganitong okasyon ay bihira mo lang makita. Halika rito at mag-alay ng alak sa tito ko. Sinasabi ko sa iyo, ang tito ko ang pinakamalaking kasosyo ng Liu Group. Ikaw na isang driver. Sana mayroon kang kahit kaunting diskarte. Presidente Liu, si Hao ay pamangkin ko pa rin. Ang pagpasok niya sa Liu Group ay hindi para pagbuntunan mo ng galit dito. Wang Hao Zhao Dehai. Ngayon si Chen Hao, hindi siya ang driver ko, kundi ang aking escort. At saka, hindi siya katulong ninyo. Hindi kailangan gawin ito. Kung kayong dalawa ganito pa rin ang ugali. Ngayon, ang taunang pagpupulong ng Liu Group, hindi kayo malugod na tinatanggap. Escort? CEO Liu,
Bakit pa? Tulad niya, paano siya karapat-dapat maging escort mo? Huwag mong gawin ito para sa isang alipin magalit. Nagbuhos lang ng alak. Baguhan pa lang siya sa Liu. Dapat mas marami siyang gawin kung ayaw niyang gawin. Mas mabuti pa siyang tanggalin. Tama, tulad niya. Maraming daya CEO Liu. Kung iiwan mo siya sa tabi mo, hindi maganda ang kahihinatnan. Zhao Dehai, ang tao ko, hindi mo kailangan makialam. Marami akong pakulo. Hindi ako naghahangad ng pera o kapangyarihan. Gusto ko lang pag-isahin ang dalawang kabataan. Ano bang mali ko? Sa pinakamarami dagdagan ng pag-aayos ng sarili kong emosyonal na problema. Liu Ruyan, sinasabi ko sa'yo, kung ngayon ay hindi mo tanggalin ang driver na ito, humingi ng tawad sa pamangkin ko. Mula ngayon, ang Hongyuan Group ko, lahat ng ugnayan natin sa Liu ay tuluyang titigil. Ang Hongyuan Group ay malaking kliyente ng Liu. Bawat taon, 1/4 ng kita ng Liu ay mula sa partnership na ito. Mukhang galit na galit talaga si Zhao Dehai. Ang swerte ni Wang Hao. May napakabuting tiyuhin. Anyway, ngayon ay nasa tamang landas na sina Piao Piao at Xiao Tian nasa tamang landas na. Kung talagang tatanggalin ako ni Liu Ruyan, okay lang. Kung tutuusin, ang Liu Group ay kanyang pinaghirapan sa kalahating buhay. Sa tingin ko ngayon, dapat paalisin ang driver na ito. Kumpara sa grupo bagong hire na driver siya, ano ba siya? Oh. Zhao Dehai, binabanta mo ako? Ikaw, Kung tapos na, tapos na. Ang Liu Group namin ay hindi makikipagtulungan sa mga basurang tulad ninyo, Zhao Dehai, sinasabi ko sa iyo. Ang aking tao, walang sino man ang makakagalaw. Dalhin mo ang pamangkin mo at lumabas kayo. Talaga para sa akin, kusa kang nakipag-away sa kanila. Parang wala pang sino man ang gumawa ng ganito sa akin. Ang taunang pulong ngayon ay tapos na. Mula ngayon, hindi ko nais na sa Liu Group makita sila muli. Tara na. Umuwi na tayo. Ma'am Liu. Ngayon, salamat po. Para sa akin, hindi siya nag-atubili na saktan ang malaking kliyente. Hindi na. Pinoprotektahan ko lang ang dignidad ng ating kumpanya. Sino ka ba talaga? Bakit ka lumapit sa akin? Para sa anak ko ba? O para sa akin? Nagdududa na siya. Ma'am Liu, hindi ko po masyadong maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Ako si Chen Hao, ang driver ninyo po. Bukod pa riyan, wala akong ibang papel. Sa inyo, wala akong ibang balak. Driver. Ha? Ang galing mo. Hindi maaaring isang ordinaryong driver lang. Hindi ako naniniwala. Isang ordinaryong tao ay kayang bumili ng limited edition na Rolex. Lumipat ka sa tapat ng bahay ko agad. Sa harap ng mga banta ni na Zhao Dehai, nanatili kang kalmado. Chen Hao, lumapit ka sa akin. Ano ba talaga ang intensyon mo? Ako na lang ang harapin mo. Hindi ko hahayaan ang sino man na magbanta sa anak ko, kahit kaunti. Hindi mo sasabihin? Umalis ka na. Simula ngayon, tanggal ka na. Ay, Ma'am Liu. Nawala ang partnership. Liu Ruyan. Mahirap mag-explain sa grupo. Buti na lang may pera mula sa system. Gawin na lang itong bayaran ang pagkukulang ko sa kanya. At humingi na ng tawad. Liu Ruyan, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Tinapos ang pakikipagtulungan sa Hongyuan Group. Ang stock price ng grupo natin ay bumagsak ng malaki. Ngayon, ang mga katuwang ay sunod-sunod na nagkakansela ng kontrata. Ang mga susunod na order ay malamang hindi na matatapos. Liu Ruyan, dahil sa iyong emosyonal na desisyon nagdulot ng malaking pagkalugi sa ating kumpanya. Kailangan mong responsibilidad ang lahat ng ito. Iminumungkahi ko na tanggalin si Liu Ruyan sa posisyon ng CEO at pumili ng ibang tao.
Ang kumpanya ay hindi dapat kontrolin ng ganyang mapanganib na tao. Imposible. Ang Liu Group ay ang lahat ng aking pinaghirapan. Hindi ko papayagan ang sino man na agawin ito mula sa aking mga kamay. Bumoto tayo. Kung Pumayag ang higit sa kalahati ng mga shareholders. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumayag. ngayon, ang mga sang-ayon sa Liu Group na magpalit ng CEO ay itaas ang kamay. Mali ba talaga ang pinili ko? Hindi. Kahit na ulitin, hindi ko kailanman hahayaan na apihin si Chen Hao. Mabuti. Mahigit kalahati ng shareholders ay pumayag na. Ipinapahayag ko. Hindi na kailangan ng Hong Yuan dahil may Tianchen Group tayo. Bilang kinatawan ng Tianchen Group, opisyal kong inihahayag, ngayon, bibigyan natin si pangkalahatang tagapamahala Liu ng 100 milyong piso na suporta. Pagkatapos nito, bawat buwan ay may kaukulang suporta sa pondo at gagawin namin ang lahat upang sundin ang mga desisyon ni pangkalahatang tagapamahala Liu. Tianjin International. Hindi ba iyan ang misteryosong konsortium na lumitaw kamakailan? Malalim ang pundasyon, malakas ang kapital. Pangkalahatang tagapamahala, Liu. May ganito ka palang koneksyon. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Tingnan mo, nagkamali kami ng pagkaunawa sa iyo. Hindi ko kilala ang sinuman mula sa Tianchen International. Tianchen. Maaaring si Chen Hao. Kung siya nga, bakit niya ako tinutulungan? Siguro, para sa akin talaga? Amo, ginawa na namin ang sinabi mo kay Miss Liu Ruyan. Pinirmahan namin ang point-to-point investment agreement. Simula ngayon, bawat buwan mag-invest kami ng 100 milyon sa kanya. Basta nandito siya sa Liu Group, magiging permanenteng may-ari siya ng Liu Group. Pero amo, bakit mo ginagawa ito? Para mabayaran ng pandaraya ko sa kanya noon. O pagsasamantala, kumbaga. Amo, inimbestigahan namin si Liu Ruyan. Matapos siyang makipag-divorce sa dating asawa, 20 taon na ang nakalipas, wala siyang ibang relasyon. Noong huli, para sa iyo pinutol niya ang isang mahalagang proyekto. Kitang-kita na mahal ka pa rin niya. Binabayaran kita hindi para gawin ito. Chen Hao, iniiwasan mo ako nitong mga nakaraang araw. Alam kong nasa bahay ka. Buksan mo. Buksan mo na. Ay bilis-bilis. Buksan mo. Presidente Liu. Ay, Presidente Liu. Ay, Presidente Liu. Presidente Liu, bakit ka nandito? Chen Hao, anong koneksyon mo sa Tianchen International? Hindi siya dapat makadiscover. Ako ang tumutulong sa kanya. Niloloko ko siya sa lahat. Kung hindi mapapahamak sina Piao Piao at Etian. May tao sa loob ng bahay mo. Ay, Presidente Liu, ay naku. Kuya Hao, ikaw kayo. Hindi. Hindi iyon ang iniisip mo kanina tayo. Yun binibini. Huwag kang mag-isip ng iba. Kanina, nadulas lang si President Liu. Gusto ko siyang tulungan, pero hindi ko siya nahawakan ng maayos. Kuya Hao. Kaya pala, hindi mo gusto ang tipo kong ito. Gusto mo pala si President Liu? Isang mature at matalinong babaeng CEO. Talagang mas kaakit-akit siya, di ba? Sa totoo lang, kaya ko rin. Ano bang sinasabi mo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, ha? Namamaos. Kuya Hao, pumunta ako sa iyo para sa isang bagay na importante. Mukhang may problema ang tubo sa bahay namin. Tuloy-tuloy ang tulo bilang isang babae. Hindi ko alam kung paano ayusin. Pumunta ka at tingnan para sa akin. Pakisuyo. Siya na. Ay, naku. Kung magsasalita ka lang. Bakit ang lapit mo? Ay, ito binibilang. Masyado ng gabi, hindi ba maganda? Mag-isa lang tayong dalawa. Ay, sige na. Pakiusap, Hao. Tulungan mo naman ako. Tingnan mo lang saglit. Kung hindi,
Hindi ako makakatulog buong gabi. Sayang din ang bayad sa tubig. Ay, sige, pupunta ako mamaya. Bitaw, bitaw. Sabi ko na nga ba, ang bait ni Hausige. Uuwi muna ako para humanap ng gamit. Hintayin kita. Ay, Chen Hao, anong ibig mong sabihin? anong ibig sabihin? Nagpapabobo ka ba? Halata naman siya. Hindi mo ba napapansin? Mag-aayos ng tubo sa hating gabi. Naniniwala ka sa ganyang dahilan? Hindi po, Ma'am Liu. Huwag kang mag-isip ng masama. Siya lang kapitbahay ko. Tumawag lang siya para humingi ng tulong. Ako, nakikita ko na mahirap para sa kanya na mag-isa. Kaya tinutulungan ko lang siya. At saka, wala naman yun sa pag-aayos ng tubo ah. Wala talaga bang hindi mo alam o nagpapanggap ka? Tingnan mo ang tingin niya sa'yo. At ang tono ng boses niya kapag kausap ka, ito ba ang dapat gawin ng isang ordinaryong kapitbahay? Ma'am Liu, talaga? Wala naman yun sa pag-aayos ng tubo. Bakit ang lakas ng reaksyon mo? Ako ang may malaking reaksyon. Kanina tayo. Sige, kalimutan na. Kung gusto mong pumunta, sige. Ma'am Liu, ay ano ba tong nangyayari? Parang galit na galit siya ay, pero nangako na ako kay Miss. Kung ngayon ako magbago ng isip at hindi pumunta, mukhang hindi tama. Bahala na, mag-aayos lang ng tubo. Wala namang malaki. Hindi nakalock ang pinto. Pumasok ka na lang. Miss. Kuya Hao, dumating ka na. Pumasok ka na dali. Naku! Kuya Hao, tingnan mo! Nasira ang tubo ng kusina. Tubig ang kumalat sa sahig. Natakot talaga ako. Naku! Itong si Miss. Ha? Ikaw, isuot mo na ang damit mo. Bilisan mo, naku. Dinalamigan ka na. Ah, nag-aalala ako. Nung nasira ang tubo, gusto ko agad ayusin. Kakaligo ko lang. Wala akong oras magbihis. Kuya Hao, bakit parang ang init mo? Ha? Titingnan ko muna. Saan ang tubo? Naku, nakakapagod. Hindi ito pag-ayos ng tubo. Ako ang kailangan ayusin. Chen Hao ang gago, pag-ayos ng tubo. Wala namang maniniwala. Itong si Lin Feifei, kitang-kita na masama ang intensyon. Nakasuot ng ganyan, hindi ba niya nakikita? Isang lalaki at isang babae. Sa kalaliman ng gabi. Hindi pwede. Hindi pwedeng maghintay na lang. Tingnan natin kung totoo bang inaayos niya ang tubo. O nagpapakunwari lang. Ay. Sige. Naayos ko na lahat. Sandali. Buksan mo yung gripo. Okay na yan ah. Kuya Hao, ang galing mo talaga. Kamay. Ay ikaw. Ay, Miss Liu, dumating ka pala. Buti nandito ka. Si Kuya Hao, inaayos niya yung tubo ko. Malapit na matapos. Naku ngayon, kahit sa ilog maglaba, hindi na malinis. Driver Chen, mukhang busy ka. Hindi na ako makikialam. Ay Miss Liu, makinig ka. Ipapaliwanag ko Miss Liu. Ay, Kuya Hao, Kuya Hao, huwag kang mag-alala. Baka may misunderstanding lang si Miss Liu. Bukas, ipapaliwanag natin. Okay na. Tulungan mo muna ako buksan yung gripo. Babae lang ako. Hindi ko alam gawin yan. Miss. Ay. Magkapit-bahay lang tayo. Wala nang ibang relasyon. Pwede ba sa susunod? Huwag kang lumapit ng sobra sa akin. Pero hindi ko talaga alam. Nasaan ba yung gripo? Tulungan mo na ako. Tigil. Ay, nakakapagod. Ano ba ito? Tayo. Lumayo ka sa akin. Ay.
Hey, ang bahay na walang lalaki, hindi talaga pwede. Ay, Miss Ay. Hey, Miss. Hey. Ay, ang sama mo. Ay, Aray, ang baywang ko. Miss Lynn, pasensya na. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Okay ka lang? Kuya Chen. Ano? Kuya Chen, alam ko, maagang nawala ang asawa mo. Sa totoo lang tayo. Fei Fei. Fei, Mingje, bakit ka nandito? hindi ba sinabi mo na may sipon ka? Binilhan kita ng gamot. At binilhan kita ng paborito mong lugaw. Bakit hindi mo pinatuyo ang buhok mo? Paano kung magkasakit ka? Nag-iisip ako kung paano maalis ang miss na ito. Ito na ang pagkakataon. System, Host, nandito ako. kung ipagkasundo ko sila, paano? Nagbibind ng gawain. Host, sa loob ng 5 araw, ipagkasundo si Lin Feifei at Lumingza. Makakakuha ng gantimpala. Ikaw ay. Ikaw ay? Mingje, di ba? Buti nandito ka. Yung ate mo, hindi ba? Si Ate Fei Fei, naayos na ang tubo. Marami pang tubig sa bahay. Ikaw, bilisan mong punasan. Huwag mong hayaang madapa si Ate Fei Fei. Add mo ako sa WeChat. Sa susunod, kung masira ang tubo, hanapin mo ako. Ilabas mo ang cellphone mo. Bilisan mo. Add tayo sa WeChat. Ay, sige. Okay. Sige. Salamat kuya. Aayusin ko na ngayon. Halika, halika. Ang lalaking ito, puro siya ang nasa mata. Masyadong sunod-sunuran. Kailangan turuan. Ay, galit na talaga si Amo Leo. Paano kung hindi niya papayagan ang anak niya na makipag-date sa anak ko? Sayang ang ilang araw ko. Hindi pwede? Hindi pwede. Kailangan mag-isip ng ibang paraan. Tama. Mag-isipan ng paraan. Liu Ruyan, anong iniisip mo? Lahat ng lalaki, walang maganda. Hindi ako dapat magkagusto sa kanya. Hoy, Detective Lee. Pakisiyasat mo ang isang tao. Ang driver ko, si Chen Hao. Oh, gusto ko lahat ng background niya. Mas detalyado, mas maganda. Lalo na bago siya pumasok sa kumpanya ko, lahat ng nangyari sa kanya. Noong araw na yon, nagmamadali siya, parang may itinatago. Kailangan ko alamin, ano ba ang sikreto niya? Ay, bahala na. Hindi mo masisisi ang umingiti. Xiaoyan? Xiaoyan, sabi ko sa'yo, may mga bagong dating sa Imperial Club. Lahat 180 ang taas, may abs. Oy, ngayong gabi, ako ang mag-imbita. Sama ka sa akin, magsaya tayo. Ay wag na. Wei, ako kamakailan. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, hindi ka na interesado sa mga male model. Ah, ganon? Saan mo nahanap ang gwapong to? Ang katawan, ang silk profile. Siguradong magaling sa kama. Sus, ang laki naman. Wei, ano ba ang sinasabi mo? Driver ko lang siya. Anong nakatayo ka dyan? Lumabas ka na. Sus, Niloloko mo lang ako. Bakit naman isang ordinaryong driver ay nasa bahay mo? Narinig ko, noong Christmas party, dahil sa isang driver, nakipag-away ka sa tito ni Wang Hao. Nasira ang relasyon ninyo. Sabihin mo na, may something ba kayo? Vivi, tigilan mo nga yan. May motibo talaga yan. Puro daldal lang. At yung kapitbahay nating babaeng manyak, may relasyon pa sila. Naiinis ako sa kanya. Ganun ba?
Eh kung naiinis ka nga sa kanya, ibigay mo na lang sa akin. Maging driver mo na siya ng ilang araw. Kulang ako sa magandang lalaki. Hindi pwede. Itong taong ito, maraming kapritso. Hindi bagay sa'yo. Ay, inaagawan mo na yata ako. Pero isang ganitong klaseng lalaki, sayang naman kung hindi kulitin. Kung wala ka talagang interes, ako na ang bahala. Ay, ikaw, hampas lupang to. Kung gusto mong tulungan kita, kailangan mong sumunod sa akin. Ang manligaw ng babae, hindi puro mabait lang. Kailangan mong sa babaeng iyon, magpakita ka ng konting attitude. Pero sa internet ganyan ang turo. Tawag nila yon ay pagiging disente. Buwisit. Maniniwala ka sa internet, maniwala ka na lang na ako ang tatay mo. Hoy, papagawa ka ng tubo, aayusin mo. Sabihin niya gutom siya sa gabi, magdadala ka ng barbecue. Eh di naging personal na katulong ka na niya. Hoy, kailangan mong magpapamiss. Halimbawa, ngayon gusto kanyang yayain manood ng sine. Busy ako, may date ako. Kailangan niyang makaramdam ng kaunting selos. Pag-ibigin sina Lumingza at Lin Feifei. Progress, 10%. Naku, buti nga, mag-isa kang habang buhay. Mas mahirap pa ito kaysa tulungan ng anak kong manligaw ng muse. Pinuno, iniimbitahan ka ni Mr. Zhang sa Yunding Club, Room A01, ngayong gabi. May oras ka ba? Noong tinulungan ko si Liu Ruyan sa pulong ng mga may-ari ng sapi, malamang hindi sila titigil. Marami pang problema. Kailangan kong mag-ayos. Ayusin ang mga susunod na hakbang. Sige, darating na ako. Sundan mo, siya ang target nating imbestigahan. Si Chen Hao ay isang driver. Bakit siya pupunta sa ganito kamahal na club at umakyat pa sa 3rd floor? Dito, tanging, mega high-level member na nagkakahalaga ng bilyon ang may karapatan umakyat. May sumusunod sa akin. Baka si Liu Ruyan? Pinagdududahan ng pagkatao ko? What? Buti na lang na una ko siyang natuklasan. Kung hindi, ang pagkatao ko, malalaman. Masyadong magiging problema. Ang therapist na ipinadala ng club ngayon, ang galing-galing. Ano ang tinititigan mo? Nagpapabebe ka pa? Ano ba yan? Hindi ba ito si Liu Ruyan na matalik na kaibigan? Ngayon talaga. Malas. Miss Lee. Ito, mali. Napunta ako sa maling kwarto. Pasensya na. Maling kwarto? Ang A01 sa tabi, a VIP room na top tier. Hindi basta-basta, makakapasok doon. Sa floor na ito, 2 lang. Baka naman, sadyang napunta sa kwarto ko? Hindi talaga ako masahista. Hindi ka naniniwala? Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka. Tanong ka sa front desk. Hindi. Baka ikaw yung tipo sa online? High-class business escort? Ruyan? Alam ba niya na ginagawa mo ito? Ang mga tao namin ay binabantayan siya. Garantisado na hindi siya lumabas. Tiyak na nasa club siya ngayon. Paano siya nakarating sa Cloud Top Club? Ano ba talaga ang itinago niya sa akin? Alam ko na. Tingnan ko na lang mismo. Kakaiba. Bakit naririnig ko ang boses ni Weiwei? Sabi mo, hindi ka? Profesional? Ang serbisyo mo ay medyo bihasa. Alam ba ni Ruyan? Ay, Miss Lee. Huwag kang magbiro, okay? Ako.
Driver lang ako ni President Liu. Iyon lang. Kanina. Aksidente lang iyon. Aksidente lang. Driver? Si Ruyan, alam ba niya na ang driver niya ay may ganyang katawan? Chen Hao, anong ginagawa niyo? Oy, tumabi ka. Ma'am Liu, mali lang ito. Wala kaming ano. Ruyan, bakit ka ganyan? Kabado? Nagbibiro lang ako. Inaasar ko lang ang driver mo. Alam mo naman, Ano? Hindi ko ba pwedeng asarin ang tao mo? Oy, Ma'am Liu. Oy, Ma'am Liu. Ma'am Liu. Oy, Ma'am Liu. Ma'am Liu. Pakinggan mo ako. Pumunta ako rito ngayon. May mahalaga akong dahilan. mahalagang bagay? Anong mahalagang bagay? Kailangan mong pumasok sa silid ng matalik kong kaibigan? Kailangan ba siyang magbihis ng ganyan? Chen Hao, sa tingin mo ba, madali akong lokohin? Ako. Noong nakaraan, si Lin Feifei na kapitbahay. Ngayon naman, si Li Weiwei ang matalik kong kaibigan. Chen Hao, sa tingin mo ba, sobrang charming mo? Lahat ng babae dapat umiikot sa iyo? Hindi. Ma'am Liu, hindi ko kailanman naisip iyon. Kami niya ay. Tama na. Ayaw ko nang marinig ang sasabihin mo. Simula bukas, hindi ka na kailangang pumasok. Ang sahod mo ipapasahod ko sa accounting. Oy, Ma'am Liu, sisibakin mo ako? tama. Ayoko na makita ka pa sa harap ko. Chen Hao, mag-ingat ka na lang. Hoy, pangkalahatang tagapamahala Liu. Nako, ito, hindi ko na talaga maipapaliwanag ang sarili ko. Wala na. Mukhang malapit na sina Xiao Tian at Piao Piao. Bakit biglang nagkaganito? Paano kung si Ruyan ay hindi papayag na magkita sila? Ito, sa mga oras na ito, sayang lang ang pinaghirapan ko. Hoy. Super! Kuya Chen, emergency! Kaarawan ni Ate Feifei sa Makalawa. Gusto ko siyang bigyan ng surprise party. Sabay, magtatapat ako sa kanya. Pero, wala akong karanasan. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Galit na galit pa si Ruyan ngayon. Kung susundan ko siya at magpapaliwanag, magiging kontraproduktibo lang. Mas mabuting maghintay muna hanggang sa kumalma siya. Sige, intindihan ko na. Huwag kang mag-alala. Nandito ang kuya mo. Siguradong makukuha mo ang gusto mo. Tulungan muna si Xiaolu dito para makuha ang system reward. Baka may magandang bagay sa reward na makakatulong para mabawi ko si Ruyan. Hulaan mo kung sino ako. Miss Lee. Tama, pero walang premyo ha. Miss Lee, ano ba talaga ang gusto mo? Wala naman. Nararamdaman ko lang na ang tigas ng dibdib mo at ang abs mo ay... Ay, Miss Lee, pakiusap. Mahinahon ka. Ay, Chen Hao, pagkatapos ng diborsyo, gaano ka na katagal na hindi? ikaw. Halata sa'yo, matagal ka nang nagbibigil, di ba? Ayaw ka ni Ruyan. Gusto kita. Ako. Hindi naman ako masama sa kanya, di ba? Hala, itong babae. Masyadong marunong mangakit. Hahaha. Miss Lee, hindi maganda ito. Ay. Chen Hao, ikaw ba talaga? Ayaw mo ba? Ako. Ano ba? Talaga? Pinipilit mo talaga ako Uy, Xiaolu malapit na ako, malapit na ikaw. Maghanda ka na darating na ako. Aray, ang sakit ng likod ko ay... Uy, si Li Weiwei na babaeng iyon. Hindi ako nakatulog kagabi dahil sa kanya. Pinalabas pa ako, kasama niyang uminom. Hanggang 3:00 ng madaling araw. Pinaakyat ko siya sa taas. 7 palapag, walang elevator. Ay, muntik nang mabali ang baywang ko. Parang nahuhulog na Paalala sa host, ang pagtutugma kay Lumingza at Lin Feifei, malapit nang mag-expire ang oras ng misyon. Alam ko na. Hindi naman, ang sabi ko. Bargain version ka ba? Iba ito sa ipinapakita sa mga short drama sa ibang sistema. Nagbibigay ng superpowers o pera. Ikaw naman, walang kahit anong advantage. Pinipilit mo lang akong gumawa ng misyon.
Chenge, andito ka na sa wakas. Handa na ang lahat. Tulad ng sinabi mo, in-order na ang cake. Paboritong flavor ni Feifei G, mga lobo at ilaw. Handang-handa na rin ang picture wall. Hintay na lang tayo pumasok at ayusin. Sandali, sandali. Huwag magmadali. Sige, isasama muna kita. Kumain ng masarap. Pagkatapos nating kumain at bumalik, handa na ang lahat. Ay lahat. Pagkain lang. Handa na? Magtiwala ka. System, oras na para maging kapaki-pakinabang ka talaga. Ayusin mo ang lugar para sa akin. Huwag mo akong biguin. Chenge, sigurado ka bang gagana ito? Pero pakiramdam ko, may mali yata. System, lumabas ka. Gusto mo ba talagang pag-isahin sila? O gusto mo silang patayin? Ang pangit naman ng taste mo, parang galing sa probinsya. O kaya, sa karaoke bar, noong 2000s. Ang kasalukuyang bersyon ng system ay 2008. Hindi na-update ang knowledge base. Maaaring may pagkakaiba sa aesthetic. Inirerekomenda na mano-manong ayusin ng host. Sawa na ako. Anong klaseng sistema ito? Ha ha ha, wala yan. Ha ha ha, wala yan, Xiaolu. Andito si Kuya, tiwala lang. Aayusin ni Kuya yan. Grabe. Oh, kumusta? Nagawa na eh. Chenge, ikaw talaga. Oo naman. Oy, bata, yung sinabi ko sa'yo, naalala mo ba? Oo, naalala ko lahat. See ya. Marami na akong itinuro sa iyo. Sana naman magpakatino ka. Tapusin mo na ang misyong ito. Phi ate Phi. Ako, gusto kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Wala na. Sayang lang ang pagturo ko. Malamang hindi na matutuloy ang misyon. Ang tanga mo. Bakit ka ganyan kabado? Para akong mangangain sa iyo? Ako, nag-asawa na ako at hiwalay na. Sobrang nasaktan ako ng taong iyon. Kaya't pagkatapos, akala ko lahat ng lalaki pare-pareho. Kaya ginawa ko silang parang laruan. Kapag nagsawa na, papalitan. Pero, iba ka. Para kang tanga. Sumusunod ka sa akin. Ginagawa mo lahat ng sinasabi ko. Sinigawan kita, tumatawa ka lang. Siguro sa mundong ito, may tao talagang walang hinihingi sa akin. Ganito lang kasimple ang pagmamahal sa akin. Ako, gusto kong subukan sa iyo. Talaga? Aba, pwede pala yun. Talaga nga. Ang katapatan ng totoong killer move. Binabati kita, host. Matagumpay mong natapos ang matchmaking mission. Gantimpala, Big Group, legal na pagkatao bilang chairman. Mga kaugnay na legal na dokumento. Sertipiko ng stock. Pagtanim ng memorya ng panlipunang relasyon. Sinasabay-sabay na. Peak Group. Mas malakas ng ilang daang beses kaysa sa Tianchen. Halaga ng merkado, daang bilyon. Sumasaklaw sa pananalapi real estate, namumuno sa teknolohiya. Ang misyon ng sistemang ito, medyo mahirap, pero napakaganda ng gantimpala. Kuya Hao, may problema. May nangyari kay Miss Liu. Ma'am Liu, anong nangyari?
Yung tiyuhin ni Wang Hao, si Zhao Dehai kagabi, habang nasa biyahe si Ruyan, kinuha niya ang nasa account ng kumpanya at pinang milyon na pondo at kinuha rin niya ang lahat ng patent certificates. Kasalanan ko, sobra akong naging pabaya. Akala ko noong nakaraang matapos mabisto ang kanyang plano, mag-iingat na siya kahit papaano. Hindi ko inaasahan na. Desperado na siya. Ma'am Liu, nalaman namin na si Zhao Dehai, kalahating oras na ang nakalipas nakarating na sa airport bumili ng ticket papuntang Los Angeles may 15 minuto pa bago lumipad. Yung mga tao namin, umalis na. Pero baka hindi na umabot. Mula sa opisina papuntang airport kung walang traffic ang pinakamabilis ay 40 minuto. Ito, ngayon ay rush hour. Hindi pa tapos. Kahit makarating siya sa airport, pero kapag nakasakay na siya sa eroplano at dumating sa ibang bansa, ito ay maaaring Talaga bang hahayaan na lang natin siyang makatakas? Hindi siya makakatakas. Ma'am Liu, huwag kang mag-alala. Siguradong tutulungan kita na mahuli siya at ibalik ang pera na dala niya. Chen Hao. Ngayon hindi ito oras para magpakatapang at saka napakalayo ng airport. Nakalimutan mo ba kung ano ang dating trabaho ko? Kahit papaano, ako rin ang Diyos ng karera sa Akinahem. Ham. Liu Ruyan, makipaglaban ka sa akin pagdating ko sa Amerika. Itong 80 milyon sapat na para maging maginhawa ang buhay ko habang buhay. Anong Liu Group? Hintayin mo ang bangkarot. Sino? Mr. Zhao, ang bilis mo tumakbo Sayang naman, mas mabilis pa rin ako sa iyo. Hemp. Paano mo nagawa sa oras na ito sa kalsadang ito ay? Dahil malakas ako. Ay sayang naman. Ang pangarap mong mag-abroad na sira. Sa natitira mong buhay, hintayin mo, makulong ka. Tapos na. Tapos na ang lahat. Kumusta? Chen Hao, maraming salamat sa iyo ngayon. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya hahayaang makatakas. Hehe. Ay naku, mukhang hindi ako tumama sa timing, no? Sa hangin, may naamoy akong amoy ng pag-ibig, Wei, ano bang sinasabi mo? Ruyan, huwag ka nang matigas ang ulo. Noong araw na yon, kami dalawa wala namang nangyari. Pero nagsiselos ka pa rin. Chen, ang driver king, tama ba? President Liu, yung dati kong kasama si Miss Lee sa club, talagang misunderstanding lang. Tumakas ako para iwasan ang mga sumusunod sa akin, kaya napunta sa kwarto niya. Sa pagitan namin, malinis at walang bahid. Wala talagang nangyari. Sige, dahil sa pagkakataong ito, nakatulong ka ng malaki. Papayagan kita na manatiling driver ko. Talaga? Ay, President Liu, talagang napakalawak ng iyong pagkatao. Paano ba sasabihin? Maganda ang puso at may matalas na mata. Ayos na. Tigilan mo na ang daldal. Ma, kumusta? Ano? Bukas? Mas mabuti pang mamatay ako kaysa pakasalan niyang mayamang bastos na yan. Wei, sino ang pumipilit sa iyo na magpakasal? Sino pa ba? Ang aking mga magulang nang hindi ko alam. Ipinagkasundo ako sa sakanlurang bahagi ng lungsod, nagmula sa negosyo ng mga construction materials, yung biglang yaman na si Wang Fugui. At sinabi pa na bukas na ang kasal, na ipamahagi na ang mga imbitasyon. Sabihin nila, kung hindi ako pupunta, i-freeze ang lahat ng aking mga share sa kumpanya ng pamilya, pati na ang pondo. Wang Fugui. Narinig ko na ang taong ito. Masama ang reputasyon. Siya ay nagpapalit ng kasintahan, mas mabilis pa kaysa sa pagpapalit ng damit. Ruyan, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Bukas, siguradong ipipilit nila akong pumunta. Takbo! Wei ngayon. Mag-empake ka ng gamit mo at pumunta sa ibang bansa para makaiwas. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Nandito ako para sa iyo. Ruyan, ang bait mo sa akin. Salamat.
Natukoy ang sitwasyon ng paggamit. Gagamitin ba ng host ang function ng pag-query ng talaan ng relasyon? May ganito palang function? Magandang bagay ito. Akala ko kung paano tutulungan si Li Weiwei. Ay, huwag magmadaling tumakas. Bakit tatakas? Ang kasal bukas? Sasama ako sa inyo. May paraan ako. Gagawin ko ang kasal bukas na maging isang napakagandang palabas. Chen Hao, sigurado ka bang maaasahan? Malapit na ang prosesyon ng kasal darating na. Ano bang paraan ang naisip mo? Kung hindi mo sasabihin ngayon, huli na talaga. Pagkatapos ng araw na ito, si Weiwei ay talagang magpapakasal kay Wang Fugui na iyon. Huwag kang mag-alala. Ang prosesyong ito. Siya ngayon, hindi darating. Ha? Oy, si Miss Jiang Meili ba? Hey, may magandang balita ako para sa iyo. Ang boyfriend mong si Wang Fugui, bukas ng tanghali, 12, sa Hilton Hotel ay magpapakasal sa iba. Pero hoy, si Miss Wang Mei na ba? Uy, sasabihin ko sa'yo, yung nagsabing pakakasalan ka, si Boss Wang ay magpapakasal sa iba. Naku, talaga? Hay nako, Wang Fugui, hintayin mo ako. Hoy, si Miss Sun Qian ba? Sa tingin ko, dapat mong malaman. Wang Fugui sa 5 o 6 na babae, sabay-sabay na nakikipag-date, bukas ng tanghali, 12 ang metro. Magpapakasal siya sa Hilton Hotel. Siyempre, ang nobya ay hindi ikaw. Wang Fugui ay talaga. Ang aso, hindi nagbabago ng ugali. Lalaking walang hiya. Itong tao, maraming nilalandi. Salamat sa system na nagbigay sa akin ng numero ng telepono. Ngayon ang mga girlfriend niya ay narito na siguro lahat. Weiwei, hindi na itutuloy ang kasal. Nanay, ano ito? Pasensya na anak. Nagkamali si nanay. Si Wang Fugui ay isang gago. Bigla lang kanina, dumating ang maraming babae. Sabi nila, nobya raw siya. May mga may dala pang bata. Gustong tumakas ni Wang Fugui. Nang mga babaeng iyon, siya ay ipinahospital. Chen Hao, gawa mo ito? Chen Hao, paano mo nalaman na si Wang Fugui ay may maraming nobya? May contact ka pa nila? Sino ka ba talaga? Sasabihin ko sa'yo. Sikreto ito. Agay. Itong baso, i-toast ko kayo. Salamat sa inyong mag-asawa sa inyong malaking tulong para makatakas ako sa masamang tao na mapanatili ang aking pagiging single. Weiwei, anong kalokohan yan? Anong mag-asawa? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ay, Miss Lee. Masyado naman yang sinabi mo. Ako lang naman ay nakatulong lang, haha. Kalokohan? Ruyan, parang namumula ka. Chen Hao, parang namumula rin ang tenga mo. May mga tao, matigas ang bibig. Pero okay lang. Pareho tayong nakaranas na. Naiintindihan. Lahat naiintindihan. Ikaw itong makulit na babae. Hoy, piyaw-piyaw? Ano? Seryoso ka? Yung anak ko siya. Ding-dong, binabati kita, host. Ang antas ng pagkagusto ni na Chen Tian at Liu Piao ngayon ay umabot sa 100%. Tapos na ang misyon. Tumawag lang si Piao Piao sa akin. Siya at si Chen Tian nagdesisyon na silang mag-engage. Talaga? Oh, Ay, mabuti naman. Binabati kita. Doble ang saya nito. Mula ngayon, isa na tayong pamilya. Tama. Dalawang saya. Ha ha ha. Chen Hao, oy, kahit na anong sabihin, itong dalawang bata, ang pagsasama nila ay tadhana. Mag-book tayo ng lugar para sa kanila, para magdiwang. Tama. Itong anak ko, sa wakas ay nagawa niya ang isang bagay. Ilyong bata. Hindi ka ba masaya?
Oy, pumayag si Piao Piao. Napakasalan ka. Bakit hindi ka pa masaya? Wala po, tatay, masaya ako. Sobrang saya. Kasi isinama ako ni Piao Piao para makilala ang ilan niyang mga kaibigan at ang kanyang matalik na kaibigan para ipagdiwang ang aming engagement. Narinig ko na sinabi nila. Ano iyon? Ano ang sinabi nila? Narinig ko na pinag-uusapan nila si Piao Piao ay bulag sa pag-ibig, malayo ang agwat namin, sumunod siya sa akin, tiyak na maghihirap siya sa hinaharap. May nagtanong sa akin ng direkta. Kung sa hinaharap ba, balak ko bang maging palamunin ni Piao Piao? Ano? Uy, Tiangge. Huwag kang makinig sa kanila. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamahusay. Kalokohan. Ang anak ko nagtatrabaho sa sarili niyang kakayahan. Matapat at lantad. Hinahabol ang babaeng gusto niya. Sa tingin ko, sila ay naiinggit lang. Tatay, Xiao Tian, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Hanggat ikaw at si Piao Piao ay nagmamahalan ng totoo, sapat na iyon. Ang mga chismis na iyan, hindi na dapat pansinin. Huwag pansinin. Bakit hindi natin sila papansinin? Ang anak kong si Chen Hao ay hindi dapat maliitin ng iba. At higit sa lahat, hindi dapat hayaang si Piao Piao makaranas ng ganitong hirap. Anak, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, tatay na ang bahala. Gusto kong malaman ng lahat na ang anak ko ay karapat-dapat sa pinakamagandang babae sa mundo. At yung mga nagchichismis sa likod ko. Ako. Papagsisihan ko sila sa sinabi nila. Hehehe. Ayos. Ay naku. Itong isang tawag bukas, magsisimula na ang batang ito sa tuktok bilang manager. Sino pa ang magsasabi na ang anak ko ay isang palamunin? Bibigyan ko siya ng gintong trabaho. Pilyo, yung daan, inilatag ko na para sa'yo. Ang natitira sa'yo na kung paano mo lalakarin. Hahaha. Inilalabas ang reward ng misyon. Munti ko nang makalimutan. May premyo pa pala. Cash prize na 100 milyong RMB ka. Gano? 100 milyon. Hahaha. Hindi pa naginip. Totoo pala talaga ang 100 milyon. Ako'y nagkaganito rin sa wakas. Hahaha. Yehe. Oh. 100 milyon. Ang anak ko ay may katiyakan na sa pag-aasawa at trabaho. Ngayon, nasa account ko na ang 100 milyon. Hindi ko ito magagastos sa buong buhay ko. Simula ngayon, magre-retiro na lang ako. Maglilibot sa mundo at mag-e-enjoy sa buhay. Araw-araw, gigising ng natural, bibilang ng pera, hanggang mangawit ang kamay. Sa pag-iisip pa lang, sobrang sarap na. President Liu. Chen Hao, bukas, may oras ka bang kumain tayo ng sabay? May oras. Haha, sabihin mo lang ang gusto mo. Hahaha. Ang malaking bagay ng anak ko ay naayos na. Ako bilang tatay ay oras na ring ituloy ang sariling kaligayahan. Chen Hao, sabi mo, kapag nagpakasal sina Tianer at Piao Piao, ang relasyon natin, mas magiging close ba tayo? Siyempre naman balae. Oo, magiging close talaga. Simula ngayon, isang pamilya na tayo. Kung may problema, sabihin mo lang. Hahaha. Ang ibig kong sabihin, tayong dalawa. Hindi ba't palagi na tayong close? Tingnan mo. Liu Zong, ako ang driver mo. Tinutulungan kita sa problema. At ikaw? Patuloy mo akong gagamitin? Di ba? Hahaha. Oh. Ang ibig kong sabihin, bukod sa chuper at amo, bukod sa balae, sa pagitan natin may posibilidad ba na ibang relasyon? Ibang relasyon. Katrabaho, kaibigan.
Tayo oo. Ay, Ma'am Liu, ikaw ang magiging biyena ng aking anak. Ako ang tatay ng magiging manugang mo. Ang relasyon natin ay matatag na, di ba? Chen Hao, tanga ka ba talaga o nagpapanggap lang? Ano bang mali sa sinabi ko? Gusto kita. Naiintindihan mo ba? Chen Hao, gusto mo ba? Oh, syempre gusto ko. Maging sugar baby ni Ginang Liu. Ito ay napakagandang bagay. Hehehe. Hahaha. Sabi ng tatay ko na pumunta na lang ako diretsyo. Kaya ba talaga? Kamusta? Oh, kamusta? Ako ang bagong katulong na tagapamahala ng kagawaran ng pamumuhunan. Ang pangalan ko ay Chen Tian. Saan po ang opisina ng tagapamahala natin? Hindi nga pare, katulong na tagapamahala, mali yata ang floor mo. Ang intern ay nag-uulat sa Human Resources Department sa first floor. Tagapamahala pa? Ako nga, tagapangulo? Oo nga, pangalawang pangkalahatang tagapamahala. Alam mo ba ang aming Dingfeng Investment Department? Ano ang mga kinakailangan para sa katulong na tagapamahala? MBA mula sa Ivy League ang minimum. 5 taong karanasan sa larangan. Sa itsura mong duwag, karapat-dapat ka ba? Ako talaga ay taga-investment department bagong katuwang na tagapamahala. Ay nako, anong ingay yan? Anong nangyari? Naku, Feng Xiao, kanina sa ating kumpanya, may dumating na isang baguhan. Sabi niya siya raw ay katuwang na pangkalahatang tagapamahala. Sabihin mo sa taong ito, nakakatawa ba o hindi? Hahaha, baguhan. Mukhang walang pera, walang kakayahan na tao. Siguro trainee lang yun. Sige, kumuha ka ng kape para sa akin. Tandaan mo, sa Dingfeng matuto mo ng mambola sa akin para mabuhay ng maayos. Oy, ano? Sinong hayop na yan ang nangapi sa anak ko? Naiintindihan ko. Anong problema? Anong nangyari? Wala. Ang anak ko ay inapi sa kumpanya. Kuntahan ko siya. Si Tian ay inapi. Kasama ako sa iyo, ang Dingfeng Group ay malalim ang tubig, puro mga insider connections doon. Huwag kang magmatigas. Pumunta muna tayo sa kanilang Human Resources Department. Ruyan. Huwag mag-alala, sila hindi pa nila ako kayang harapin. Dahil magkasama na tayo, may mga bagay oras na para malaman mo. Ang iyong mahal na ako ay hindi lang isang driver na marunong magmaneho. Ikaw. Tara, tingnan natin ang iyong lalaki kung paano ako sumuporta sa anak. Kakagawa ko lang ng manicure. Tagapamahala Wu. Tagapamahala Wu. Hayes, itong damit, maayos naman. Peke yan, no? Amoy mahirap. Mukhang hindi mo kayang bilhin. Anong original? Chen Tian, hindi ba ginamit ng mga magulang mo ang kanilang ipon para sa libing, para bilhin ang mga damit mo? Tagapamahala Wu. Kukunin mo pa ba ang kape mo? Sa HR department, nagtanong na ako. Average ang pinag-aralan mo. Walang experience. Sabihin mo nga, sinong mataas sa grupo ang kinakapitan mo? Ipinilit kang isama na parang dumi ng daga sa kumpanya. Oh. Hindi ba ang nanay mo o ang nobya mo ang natulog sa matandang lalaki? Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano mo nagagawang insultuhin ang pamilya ko? Galit ka na? Gusto mo pang manakit? Chen Tian, sobra na ba ang kabaitan ko sa'yo? Sa Dingfeng, mas madali kitang patayin kaysa durugin ng isang langgam. Mas madali pa. Naliwanagan ka na ba? Sabi ko sa'yo ako si Wu Xiaofeng. Ito ang batas ng Dingfeng. Sige, patuloy mo akong ihain.
hanggang sa masiyahan ako. Kung maglakas loob ka ngayon na lumabas sa pintong ito, sisiguraduhin kong ikaw at ang buong pamilya mo ay hindi na makakapagtagumpay sa Jiangkai City. Kung nakinig ka lang ng maaga, di ba? Kung inayos mo lang ang iyong lugar ng maaga, para maging aso ni Manager Wu, aso? Naku, Feng Xiao, magalit sa ganyang tao, hindi worth it. Ang ganyang tao ay bagay lang para sa iyo, maghatid ng tsaa at tubig. Kung gusto mo, tulungan ko siya para magkaroon siya ng leksyon. Ah, hindi na. Aso, mas masaya kung ikaw mismo ang magsanay. Jay, may dumating dito, isang batang walang alam sa mundo, sumalungat sa akin. Apelyidong Chen, pangalan Chen Tian. Hindi ko siya gusto. Magsabi ka sa Human Resources. I-terminate siya. Ah, tama. Sabay tingnan. Kung sino ang nagpasok sa kanya, sabay linisin. Pinatunayan ko lang sa kaibigan ko si Wu Gang ay may malalim na ugat sa Ding Feng. Sumunod siya sa dating chairman na isang matandang nagtayo ng kumpanya. Siya ang namamahala sa HR at finance sa loob ng maraming taon. Ang kanyang anak, na si Wu Xiaofeng, ay kilalang playboy. Gumagawa siya ng kahit ano sa grupo. Walang nangangahas na pagsabihan siya. Kung diretso tayong pupunta doon, baka Ano ang kinakatakutan? Baka lamunin tayo ni Wugang? hindi ako natatakot. Nag-aalala ako para kay TNR. Kahit malakas ang dragon, hindi nito dinudurog ang ahas sa lugar. Kahit may mga koneksyon ka ngayon. Pero kung si Wu Gang ay determinado protektahan ang kanyang anak, TNR, maaaring mawalan siya ng trabaho o kahit Ruyan, huwag kang mag-alala. Ngayon, kahit si Wugang ay vice-presidente lang. Kahit siya ang hari ng langit. Kung gagalawin niya ang anak ko, ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng may hangganan. masyado kang may tiwala. Meron ka bang ibang bagay na hindi ko alam? Malalaman mo agad. Umawa ka na mahigpit. Darating na tayo. Tagapamahala Wu bagong timplang kape. Ang lamig naman. Gusto mo bang palamigin ako? Chen Tian, sinadya mo ba akong guluhin? Wala pa ang janitor ng kumpanya. Pulutin mo. Gamitin mo ang kamay mo. Pulutin mo ng isa-isa hanggang malinis. Xiaofeng, anong nangyayari? Sumisigaw sa loob ng kumpanya. Anong itsura? Hey, Tatay, nandito ka na sa wakas. Ito si Chen Tian. Hindi siya karapat-dapat maging empleyado ng Ding Feng. Ang yabang ng ugali. Kanina gusto pa akong pahiran ng kape. Tingnan mo ang sahig. Ikaw si Chen Tian. VP Wu, ako si Chen Tian. Ngayon, sa Investment Department, bagong katulong na manager. Hindi ako nagpanggap. At hindi ko rin ininsulto si Manager Wu. Si Manager Wu. Tama na. Wala akong panahon. Makinig sa iyong mga palusot. HR, dinala ko na. Ngayon, opisyal kitang inaabisuhan. Ang iyong kwalifikasyon sa trabaho ay kinansela. Kunin mo ang mga gamit mo. Agad, umalis sa Ding Feng. VP Wu, hindi kayo dapat maniwala sa isang panig lamang. Maaari akong magpaliwanag. Maaari kong patunayan. Patunayan. Sino ang makakapagpatunay para sa iyo? Sa Ding Feng, kakayahan at background ay parehong kailangan. At ang dalawang ito, mayroon ka ba? Ay, wala ka yun. Kaya papaalisin ka ay responsibilidad sa grupo. Hahaha. Xiaofeng, sa hinaharap, kapag gumagawa ng bagay, dapat ay maingat sa paraan at pamamaraan. Makipag-away sa mga taong mababa ang antas. Babawasan ang iyong dignidad. Naiintindihan. C. Seguridad. Ipalabas ang taong ito. Chen Tian, narinig mo ba? Umalis ka na agad. Huwag kang makasagabal sa akin. Seguridad, ito ang basura. Itapon ninyo sa labas. Ang laki ng iyong kapangyarihan. Ang mga hindi nakakaalam ay iisipin na ang Ding Feng Group ay pag-aari ng pamilya Wu. Sino ka ba? Ako ang tatay ni Chen Tian. Ay,
Kanina, narinig ko sa pintuan. May asong tumatahol doon. Sinasabing, anak ko, hindi karapat-dapat mapabilang sa Dingfeng. Tay, wag mo siyang pakinggan dito nagkukunwari. Sa tingin ko, silang mag-ama ay isang pares ng mga manloloko. Pabilisin mo ang security guard, palabasin sila. Basta lang, ang pamilya ng empleyadong ito, mukhang hindi naman. Taong may koneksyon. Oh, Mr. Chen, tama ba? Sabi nga, kung hindi tinuturuan ang anak, kasalanan ng ama. Hemp ang iyong anak ay may masamang asal. Tinanggal ko siya, makatuwiran at legal. Dahil sa paggalang sa pagiging magulang nating pareho, pinapayuhan kita, turuan mo ang iyong anak na sumunod sa tamang landas. Hemp, huwag nang lagi mong iniisip mga maling paraan paggamit ng daya. Ngayon, ihatid mo ang iyong anak. Umalis na kayo para hindi na kayo rito. Nakakahiya. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ay, Vice President Wu, gusto mo akong paalisin? Aalis na ako. Baka pagsisihan mo ito. Haha, nagsisisi. Haha, ako si Wu Gang. Nasa Dingfeng mahigit 20 taon na. Anong malaking alon at hangin hindi ko pa naranasan. Nagsisisi. Ay ikaw lang. Magpapasisi ka sa akin? Haha, Narinig mo ba, Lolo? Ang tatay ko ay si Wugang, isa siyang founding member ng Dingfeng. Pag yumanig siya, ang buong grupo aalog-alog. Ang bagay na ito ngayon, hindi mo basta-basta matatapos. oh, ano ang gusto mong gawin? Ikaw, anak na walang kwenta, dinumihan mo ang damit ko, nasayang ang oras ko, at sumagot ka pa sa akin. Ngayon ikaw at siya, lumuhod kayo at humingi ng tawad sa akin, at saka siya palayasin. Kung hindi pa pauwiin ko kayong mag-ama na nakahiga palabas ng pinto ng Dingfeng, Huwag kang mag-alala. Walang problema. mga has na galitin si Wu Xiao, talagang sawa na sa buhay. Ay! Talaga nga, ang anak ng daga, marunong maghukay. Itong pamilyang ito ay mga tao lang. Anak, makinig ka at tumingin ng mabuti. Ituturo ko sa iyo ang isang aral ngayon. Tandaan mo, sa pakikipagkapwa, kung ang tao ay gumagalang sa akin ng isang dangkal, ako'y gagalang sa kanya ng isang dipa. Ngunit kung ako'y lalapas ng anil, hindi na kailangan sundin ang mga patakaran, karangalan, na puto. Hayaan siyang maliwanag at lubos na malaman kung ano ang tinatawag na pagsisisi na huli na at kung ano ang kabayaran. Kalokohan. Ano pang hinihintay mo? Itaboy ang tatlong walang kinalaman. Palabasin sila. Mula ngayon, sila. Kung lalapit sila sa peak kahit isang hakbang, kayo ang pananagutin ko. Opo. Ay. Vice President Wu, mukhang desidido ka na sundan ang iyong landas hanggang dulo. Mabuti naman. Kung gayon, pakinggan natin ang lahat. Sino ang tunay na nagsasalita sa peak group na may kapangyarihan? Ikaw, matanda, nandito ka pa nagkukunwari ka pa. Hoy! Ikaw, paano ka nagkaroon ng numero ng presidente ng grupo? Chairman Chen, bakit ikaw mismo ang tumawag? May mahalaga ka bang utos? Siya ay taga Dingfeng Group, ang bagong chairman. Chairman Chen. Chairman ng Dingfeng Group. Chen Hao, ikaw. Hehe. Tatay, ikaw talaga ay chairman ng Dingfeng Group Xiao Zhang. Ang kumpanya natin, may ilang mga peste. Balak ko silang tanggalin. Chairman Chen, kayo ang bahala. Sino man ang manggulo sa iyo, palayasin siya mula sa Dingfeng. Sige. Ay, narinig ba ninyong lahat? Ang Dingfeng na ito? Sino ba talaga ang may huling salita? Kayo, dalawang peste. Kung hindi kayo aalis, tatawagin ko ang security guard para kayo ay paalisin. Nawanti. Talagang imposible. Imposible talaga. Tapos na, Ikaw pala ang chairman. Ikaw, anak. Tapos na. Tapos na lahat. tatay. Hoy hoy, kayo, yung dalawa sa likod. Nangaapi kayo gamit ang inyong kapangyarihan. Nangaapi ng kasamahan. Ay, itong kumpanya, malamang hindi na kayo mananatili. 1, 2, 3, 4.
Umalis kayo agad. Oy, oy, oy. Wala na yan, anak. Tandaan mo, si tatay, lagi kang susuportahan. Ano? Natakot? Paano nagulat ka? Ngayon ko lang nalaman na sa bawat pagkakataon na nakakaligtas ako. Hindi dahil sa sobrang swerte ko, kundi may tumutulong sa akin. Mas gusto ko pa ring umasa sa iyo, hehe. Mga kaibigan, ngayon, si Chen Tian ay opisyal ng magsisimula sa ating investment department. Ang kanyang pagkatao at kakayahan, ako ang naggarantiya. Kung siya ay magkamali, ako rin magiging patas, hindi ko siya kakampihan. Ang kailangan ng Ding Feng ay mga talento at pagkakaisa. Hindi ang mga nagkakampihan at nang aapi sa mahihina na masasamang gawin. Sige. Tatay, ikaw talaga ay chairman ng Dingfeng Group. Hindi ko naman masasabi sa kanila na link ako sa isang matchmaking system. Ito lahat ay mga gantimpala para sa akin, di ba? Kung sasabihin ko, baka, akala nila baliw ako. Hahaha, ay, ito kasing bagay na tumahaba ang kwento. Sa susunod, dahan-dahan ko na lang ipapaliwanag sa inyo. Sa madaling salita, tandaan mo, ang tatay mo ay hindi isang nakatagong bilyonaryo. Hindi ka pa ba? Ay, ang pagkatao ko rin ay nagkataon lang, anak. Ngayon pinahiya kita. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti, tatay. Dapat gumamit ako ng mas maayos na paraan para maipasok ka. Hindi tatay, hindi ako nasaktan. Alam ko. Para sa ikabubuti ko to. Si, Kaya yung paglutas mo sa krisis ng kumpanya ko dati, Tianchen Group, at yung tungkol sa pamilya ni Li Weiwei ay dahil lahat sa iyong pagkatao mo. Ruyan, pasensya na. Dati kitang itinago, pero may dahilan ako. Natatakot ako na kapag nalaman mo, akala mo may iba akong motibo. Baka lalo mo akong iwasan. Ruyan, sumusumpa ako. Ang nararamdaman ko para sa iyo at ang nararamdaman ni Xiao Tian para kay Piao Piao. Totoong-totoo lahat. Walang kahit anong kasinungalingan. Pag uwi natin, sisingilin kita. Ay, Piao Piao, tapos na ba ang trabaho niya? Kung gusto mo, sunduin natin siya. At pagkatapos, sabay tayong kumain ng masarap, magdiwa. Tara, hahaha. Ma, nakauwi na ako. Piao, may magandang balita ako sa'yo. Anong magandang balita? Ay, lihim mo na. Uy, Piao Piao, ngayon, ako ang manlilibre. Kakain tayo ng masarap, magdiwang tayo ng maayos. Sige, anong ipagdiriwang? Ano ba talaga ang nangyayari? Parang kayo, may itinatago kayo sa akin. Magdiwang, tayong pamilya, sama-sama tayong kumain. Siya. Wow. Kaya, Tito Chen talaga bang ikaw ang napakasekretong bagong chairman ng Dingfeng Group? Kaya, Tito Chen ikaw talaga yung sobrang misteryoso na bagong chairman ng Peak Group. Ang cool naman nito. Ma, sabi mo, alam mo na ba dati pa? Kaya pala, ang titig mo kay Tito Chen kalaunan iba na? Ano ka ba? Pinagsasabi mo? Hindi naman ako naghahangad ng mga iyon at ako rin ngayon ko lang nalaman. Itong ilang tao talagang mahusay magtago. Tatay, nabigla rin ako. Kailan ka naging boss ng malaking kumpanyang ito? Ang surreal naman nito. Ay, mahaba ang kwento eh. Ang mahalaga ngayon ay, di ba? Tayong pamilya masaya, magkasama ang sarap, di ba? Halika, halika. Si Xiao Tian at si Piao Piao ay magkasama. At para sa ating dalawa na magkasama, hahaha, halika, halika, cheers, cheers. Cheers. Magandang araw po. Ito ay libreng prutas na bigay ng restaurant pagkatapos kumain. Sige, kumain na po kayo. Salamat po. Natagpuan ang target na misyon, ang server na si Lin Xiaoyu. Dahil sa hadlang ng pamilya, nahiwalay sa nobyo niyang si Zhao Yuan. Labis na pananabik, mangyaring lumikha ng pagkakataon, host, upang magkita muli ang dalawa, at malutas ang alitan ng pamilya. Ang sistemang ito ay talagang masipag kahit kumakain, hindi makalimot sa pagtutugma. Mauna na akong magbayad.
Kayo na lang ang kumain ng dahan-dahan. Magandang araw po, Ginoo. Miss, kanina ko nakita ang pulang sinulid mo. Ang kakaiba talaga. Juma, nakita ko kanina yung pulang tali mo. Ang kakaiba talaga. Galing sa mahalagang tao, di ba? Opo. May isang taong napakatalino na nagsabi, ang ilang mga tadhana, kapag napalampas, sayang talaga. Minsan, kailangan lang ng kaunti na lakas ng loob. Zhao, Yuan. Hahaha, ay, nasa business district lang siya sa ibaba. May art exhibit siya doon. Kung aalis siya dito, kayo dalawa, kung gusto ninyong magkita sa susunod, mahirap na yon. Ay, sinabi ko lang naman. Ang pinakamahalaga ay nasa iyo pa rin. Tadhana, mahiwagang tadhana. Sa totoo lang, hanggang ngayon, para akong nananaginip pa. Bigla kang naging chairman. At ganito tayo? Nagsama. Ruyan, kahit ako ay driver ng tagahatid o chairman ng grupo, ang puso ko para sa iyo hindi nagbago. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Ang landi nila, no? Huling abiso, natukoy ang host, na kumpleto na ang layunin sa buhay, masayang pamilya, maligayang mga anak, ang sistema ay pumasok sa huling yugto ng pagkalkula, gumagawa para sa host ng interface ng pagpili ng huling gantimpala, mangyaring maghanda ng may pagtuon. May ganito pa palang magandang bagay? A. Sistema ng harem, sa iba't ibang magagandang babae, taasan ang antas ng pagmamahal, makakuha ng malaking kayamanan. B. Sistema ng Diyos ng pulisya, tapusin ang mga misyon ng paghuli ng kriminal, makukuha mo ang sobrang lakas na kakayahan. C. Sistema ng Diyos ng kayamanan, tapusin ang mga misyon ng sistema, magkaroon ng kakayahang gawing ginto ang bato. Sistema. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo noong una mga espesyal na kakayahan na ibinigay mo sa akin, baka hindi man lang ako makalapit kay Ruyan. Wala akong pagkakataon. Pabayaan na tulungan ang anak ko na magkaroon ng pagkakataon. Ikaw ang himala na nagpabago ng aking buhay. Ngayon, ako ay kontento na ako. Hindi na kailangan ng higit pa. Sumuko ang host sa pagpili, pahalagahan ang kasalukuyan, yakapin ang kaganapan, inaalis na ang pinakamalakas na sistema ng pagtatambal. Salamat sa host sa pagsama sa buong daan, naway maging masagana ang iyong pamilya, laging masaya. Fallen, Chen Hao. Ano? Kanina, parang wala ka sa sarili mo. Pagod ka na ba? Hindi. Hindi naman pagod. Naiisip ko lang. Buti na lang kayo. Ruyan, iniisip ko, kung matapos na ang kasal ni na Xiaotian at Piao Piao, kapag napagdesisyonan na, tayo naman ang magpakasal. Talaga? Oo. Hindi naman kailangan en grande. Iimbitahin lang natin ang mga tunay na kaibigan at pamilya. Simple lang. Si. Sundin kita. Wow, ang galing. Dobleng saya. Hoy, ngayon, tayo na ba dapat na bang magpalit ng tawag? Tatay, nanay, binabati ko kayo. Kain na tayo. Ginoo, salamat sa sinabi mo kanina. Nagdesisyon na kami. Kahit gaano kahirap sa hinaharap, matapang naming pipiliin ang isa't isa. Tatay, yung waiter. Bakit kanya pinasalamatan? Dahil mabait ako. Hahaha. Biro lang. Maaring dahil hindi ko sinasadyang naging matchmaker. Tinulungan ang magkasintahan. Katulad natin. Hahaha. Tara, umuwi na tayo. System. Salamat sa paggabay sa akin sa paglalakbay na ito. Ngayon, hindi ko na kailangan anumang gantimpala o cheat. Dahil alam ko ang aking buhay ay sapat na kumpleto. At tulad ng sinabi mo, tiyak na mananatili masaya.